I'm coming home, I'm coming home. Tell the world. Uwian na. Ito ang panahon o oras na masaya ang isang OFW. Masaya sila dahil makasama at makita na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa haba-haba ng panahon ay malayo sila sa mahal nila. Kaya hindi masukat ang ligaya ng bawat isang OFW. Kung may plane ticket na siya, hindi balaing kaunti ang perang maiuwi, ang mahalaga makasama ulit ang pamilya. OFW. Ito ang salitang kadalasan tingin ng marami ay mayaman o maraming pera. Ang hindi nila alam ang sakripisyo ng bawat isang OFW sa abroad. Ang iba kasi, akala nila porket ibang bansa may pera agad. Oo, may pera nga, pero kailangan mo munang pagtrabahuhan bago mo makuha ang pera. Hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa. Minsan na kailangan mong mag-overtime para madagdagan ang maipadala sa pamilya. Ang hindi alam ng nakakarami, dugo at pawis ang nararanasan ng mga OFW bago mahawakan ang dollar na sahod nila. Pero halos dadaan lang ito sa mga kamay nila ng parang hangin. Kasi kailangan magpadala sa pamilya sa Pinas. Kapag OFW ka, dapat matibay ang loob mo. Dito mo mararanasan ang lungkot na hindi mo makikita ang pamilya mo sa mahahalagang okasyon. Lahat tinitiis ang hirap para sa magandang kinabukasan ng pamilya. Titiisin ang kulang sa kain o minsan kulang sa tulog. Pero lahat yan hindi na iniisip para makaroon ng pera para sa pamilya. Kaya kahit anong pagod basta makausap ang pamilya, pawi lahat anuman ang pagod na nararamdaman. Iba talaga ang ngiti ng bawat OFW kung pamilya na ang usapan. Kaya kung may kakilala ka na OFW, huwag mo sabihin na mayabang dahil naka-abroad na. O kung sino na dahil sa abroad na. Hindi na mamansan dahil sa abroad na. Nag-ibang bansa sila, hindi naman dahil sa'yo. Naghanap buhay sila sa ibang bansa para sa pamilya nila. Kung nangungutang ka sa kanila at hindi ka napagbigyan, huwag ka magalit, kaibigan. O huwag kang magtampo agad. At huwag ka rin magtanim ng sama ng loob sa kanila. Sa halip, ipanalangin mo na pagpalain ang lahat para makasama ka rin sa pagpapala ng may kapal. Magsikap ka rin para sa pangangailangan mo. Huwag mo iasa sa iba ang mga pangangailangan mo. Dahil may mga pangangailangan din siya or ang pamilya niya. Tulad din ng sayo. Kaya tinitiis nila na lumayo sa pamilya nila para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Gawin mo ding busy ang buhay mo. Dahil maraming paraan para magkaroon ng pera. Huwag ka lang gumawa ng masama. Palagi mong isipin kung kaya ng iba. Ibig sabihin kaya mo din. Ano ba ang meron sila na wala sa'yo? Kulang ka lang sa sipag at determinasyon. Huwag mo sanayin ang sarili mo na kaunting hirap lang ay pangungutang agad ang solusyon. Hindi magandang practice yan, kaibigan. Walang dahilan para hindi mo banatin ang mga buto mo. Subukan mo din sa sarili mo na gawin ang bagay na tingin mo hindi mo kaya. Kaya subukan mo din ang mga bagay na nahihirapan ka. Challenge yourself, kaibigan. Yan ang advice ko sa'yo. Huwag mo isisi sa iba kung anong sitwasyon meron ka ngayon. Dahil yan ang resulta ng desisyon mo noon. Kaya mag-ingat tayo sa pagdidesisyon sa buhay natin. At huwag natin i-judge ang bawat isa. Dahil ni isa sa atin dito sa mundo hindi alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Sa lahat ng OFW, pagpalain tayong lahat ng lumikha ng langit at lupa, para hindi na tayo lumayo pa sa ating mahal na pamilya. Kaunting tiis lang at maabot din natin ang goal natin. Basta always focus lang sa goal. Kaya sa mga anak na ang mga magulang sa ibang bansa, sobrang napakapalad ninyo kung kayo ay nakapag-aral o pinapaaral ng magulang. Dahil hindi lahat ng kabataan ngayon ay nag-aaral. Kabataan, ikaw ang sagot at ikaw ang pag-asa ng lipunan. Kaya mag-aral ka ng mabuti kung pinapaaral ka ng magulang mo. Dahil lahat titiisin para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Dahil hindi na mabalik ang nakaraan kung ikaw ay magkamali. Tandaan mo palagi, sa huli ang pagsisisi. Huwag mo sisihin ang magulang mo kung maghihirap ka sa huli. Dahil ikaw mismo ang gumagawa ng kapalaran mo. Kung ano ang gusto mo maging sa hinaharap, magsikap ka kabataan. OFW man o hindi ang iyong magulang, magsumikap ka. Dahil magandang ngiti ang sukli mo sa magulang mo kung ikaw ay nakapagtapos.
Dahil hindi nasayang ang paghihirap ng magulang mo para ka makapagtapos. Kaya kabataan, mahalin mo ang magulang mo habang nabubuhay pa. Lalo kung nasa abroad siya ngayon, chat mo or kausapin mo at sabihin na mahal kita. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-like and subscribe naman kung hindi ka pa taken. Salamat!